Praise God, praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung pong palakpak na para kay Jesus talaga. Ayan. Okay. Talagang yung iba may hiling pa. Good morning. Ganda umaga po. Okay. Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Pagwapo ng pagwapo? Papugi ng papugi? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? Amen. Yan. Pag may sige, palakpakan muna natin si Lord. Yan. Pag may mangungumusta po sa atin, gayon po ang sagot natin. Hindi yung, uy, kamusta ga? Aray, butit na hinga pa. Bigla lang. Pwede ba sabihin nating lahat, life and death is in the power of our tongue. What we confess, manifest. Sino naniniwala doon? Yun. Kaya pag may nangumusta sa iyo, paayos ng paayos. Ay ba? Ay balita ko doon sa iyong kakahin, hindi daw maganda ang sitwasyon ng pamilya nyo ngayon. Hindi ho. Kala lang ho nila gayon. Or, pwede mo rin namang aminin, kung kaklose mo yung nangungumusta, sa totoo lang, ay gayon talaga nga ho ang nangyayari. Pero, kami po ay hopeful, believing that God is doing great things behind the scene. Diba? Dapat gayon. Okay. Last month, buong Pebrero, pinag-usapan po natin ay love. Love kay God, how to love God, how to love people, at for 2 weeks, pinag-usapan natin about love, courtship, and marriage. Biruin niyo yun, nakalibre tayo ng seminar. Ba, 2-day seminar ho yun? Yun ho ibinabayaran sa iba. Pero biyaya po ng Lord sa atin po yun na i-share ng libre. Diba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord doon? Biyaya po yun, dapat ipagpasalamat. Okay. So ngayon po, ibang buwan na, so iba na ang topic natin. Hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ngayong umaga, ang title po ay How to Move On. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sheesh. Diba? Move on naman ngayon. Diba? Nung mga nakaraan, pinag-usapan natin, love, courtship, marriage. Ngayon, how to move on. Ayaw nyo ata siya, wag na. Ang ituturo ko sa inyo, ano ang mangyayari sa mga hindi nagsisisi. Hindi, joke lang po. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa biyaya ni Lord. Let's pray. Father, maraming salamat po. We worship you. We bless you. We honor you. We adore you. Gusto namin, ikaw yung mataas, ikaw yung maparangalan, ikaw yung sikat, ikaw yung makita, ikaw yung makilala, ikaw yung lahat. We worship you, Lord, because of who you are and because of what you've done. Lord, today, we continue to thank you for everything. Salamat po sa biyaya ng buhay. Patawarin niyo po kami kung may mga nakikita pa po kayong karumihan, mga kamalian sa aming buhay. Forgive us, Lord. Hugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, o Panginoong Jesus, ariing ganap. At salamat po, Panginoong Jesus, dahil ang katuwiran niyo po ang nakikita ng Diyos Ama sa amin, hindi po yung aming mga kakulangan, at kung meron may punuan niyo po iyon. Salamat po. O Banal na Espiritu, dinadalangin namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Kami po ay may inihandang panturo, pero kayo po ang magturo sa amin. Ayaw naming makikinig sa kapwa-tao lang, gusto namin makinig sa iyo. Turuan niyo po kami. Use your servant as your tool. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And teach us, O Lord, how to move on in life. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. At lahat ng balakid, plano, gawa ng kaaway upang hindi namin masalo ang mensaheng gusto mong ituro sa amin lahat ngayong umaga, dalangin namin na ang bawat iyo'y masira at mawasak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Biyayaan niyo po kami ng pusong tumatanggap, tengang nakikinig, matang nakakakita, isip na nakakaunawa. Salamat po, Ama, sa inyong mga kamay tinatagubili naming lubos ang gawaing ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin po namin na higit sa lahat, ikaw ang aming mapangiti, ikaw ang aming mapagpala as we do your will today. Thank you so much, Father.
This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, how to move on. Sabi nung isa, hindi pa ho ako mag-move on kasi I'm keep on fighting, keep on believing. Diba? Sige, laban lang. Pero alam nyo po, ang usapang move on ay hindi lamang sa love life applicable. Kasi, when we say move on, may mga pagkakataon po na we need to move on also sa mga iba pang mga naranasan sa buhay. Not necessaryong laging romantic love lang. Diba? May mga tipong nadala ng magnegosyo kasi nabigo nung minsan, you need to move on. Nag-take ka ng bar exam, ng board exam at hindi ka pumasa, you need to move on. Are you there? Ikaw ay merong nararanasan, it could be sakit o karamdaman o kung ano man niyang nararamdaman, you need to move on. Kailangang magpatuloy ang buhay. At alam niyo po ba kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi nag-move on? Sila po ay napaparalyze. Everybody say, paralysis. Napaparalyze kasi, when we say move on, you need to move. You need to step forward. And at kung hindi po tayo nag-move, kung hindi po tayo umuusad, hindi ka gumagalaw, so we can consider the life of that person as a paralyzed life. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, paralyzed. What is paralysis? Ang paralysis po kasi, ay it could be the whole body na hindi naiikilos o hindi naigalaw or hindi nagpa-function ng mabuti, or it could be hindi man buong katawan pero it could be a part of the body. So kung hindi makaigalaw ang isang kamay, it is considered paralysis. Kung hindi maigalaw ang isang paa, it is also considered paralysis. At hindi lamang po physical paralysis, meron din pong emotional and spiritual paralysis. Paralisado ang puso. Pastor, patay iyon pagka ang puso ang naparalisa. Pero wag ka. Merong minsang nasaktan at hindi na muling nagmahal. Na-paralyze ang puso. Merong minsang nagalit at hindi na uli nagpatawad. Na-paralisa ang emosyon. Or it could be spiritual paralysis. Yung in love kay Lord nung una-una dyan, nung banda-banda diyan, tapos may mga nangyari, kung hindi man natin alam kung anong nangyari. Pero ang naging resulta, naparalisa ang espiritu. Yung dating involved sa gawain ng Diyos, ngayon ay parang ayaw na baga. Ayaw nang mag-church. Ni hindi mo malaman bakit, anong nangyari. Siyempre, hindi naman maganda sa Kristiyano ang chismoso o chismosa, kaya hindi tayo pala tanong. Hindi tayo, anong nangyari kay sister? Ba't hindi na nag-church? Ba't di na natin nakakasama? Anong nangyari kay brother? O, di ba? Ang pangit naman tingnan, pag Kristiyano na chismoso. Hindi mo alam minsan kung nag-sharing o nag-mamarites. Di ba? At sa Bible po, meron pong isang istorya na kung saan may isang paralisadong tao na sa biyaya po at tulong ng Diyos ay gumaling. And from that story, ay kukuha po tayo ng mga aral kung paano nga ba tayo ay gagaling din sa paralysis ng hindi pag-move on. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, handa ka na bang mag-move on? Anong sanabay? Ayaw. Sige, mamaya makukonvince na natin yan. Basahin muna natin yung story. Makikita po natin yun in the book of Mark, chapter 2, beginning verse 1 up to the following verses. Sabi po roon, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Hayaan nyo po, mag-move on din po yan. Nag-move. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, parang ganyan. Kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Ilan daw ho yung dumating? 4 na tao na may dalang isang paralitiko. So total of 5. Verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Ano daw ginawa? Binakbak ang bubong. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak,
pinatawad na ang mga kasalanan mo. So lalakdaw tayo ng bahagya, verse 11 na tayo. Sinabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. And on verse 12, sabi po roon, tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ng lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman, hindi pa kami nakakita ng ganito. They were so amazed on what God did, on what Jesus did to that paralyzed man. Napakagandang kwento. Nakita natin from a paralyzed na tao, paralisado, kailangan may magbubuhat pa, kailangan may tutulong pa, into a person na siya na mismo ang nagbuhat ng kanyang sariling higaan. Diba? So makita natin na may naging move on na ginawa. May naging pag-move on na nangyari. From a paralyzed man into a well man, a better man. Okay? Sino po ang gusto na ngayong umaga makatanggap ka ng kagalingan? Yan man ay physical, yan man ay sa puso, yan man ay sa iyong emosyon, damdamin, sa isip or whatsoever na kagalingan. Sino po rito yung nagsasabi, gusto ko Lord ngayong umaga, ano man yung nakaka-paralyze sa aking buhay, ito'y mawala na at ako'y makamove on na. If you are that person, receive what you're asking for. Limang sangkap para tayo ay makamove on sa buhay. Again, pag sinabing move on, hindi po sinasabing love life lang, ha? Kailangan mag-move on tayo sa ibang mga bagay na nakakaparalisa sa atin. 5 sangkap para tayo makapag-move on na makikita natin dito sa storya. Number 1, we need to believe. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kailangan maniwala. Sa kabila naman sabi mo, kailangan may faith. Mark chapter 2 verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Everybody say, kumalat ang balita. Bakit si Jesus ay nababalita? Bakit si Jesus ay famous na that time? Kasi many are believing in Him na. Marami na po ang nakakakilala sa Kanya dahil marami na po ang nakaranas ng himala, marami na ang nakarinig ng Kanyang message, marami na ang na-bless. And many are putting their faith na to Him. Kaya siya ay nababalita na. The question is, kumusta ang faith natin? Nababalita na ga? O balita tayo sa ating kabaitang taglay in Jesus' mighty and conquering name? Diba? For example, sa school, kilala ka ba because of your faith? Or you are known in your school because of your kulit? Diba? Kumusta ang ating kwentong pananampalataya? Kasi in moving on, mahalaga po ang faith. And Jesus, He is well known. He is well known because of what He's doing. Siyempre, majority naman sa mga tao that time, they are not informed, they don't know, hindi pa revealed sa kanila who Jesus really is. So for them, He is a great man of faith. Man lang, hindi pa nila kilalang Diyos eh. Hindi pa revealed. At bakit well known si Jesus? Because of His faith. Again, mga Kristiyano, kumusta po ang kwentong faith natin? Are we all well known because of our faith? Or we are well known because of something else? Yung mga tipong pag napag-usapan ng pangalan mo, yung inaaalala agad. Yung halimbawa, napag-usapan ay si Pitts. Anong unang papasok sa isip mo pag napag-usapan ay si Pitts? Pogi. Diba? Yun na nga. Oh, kita mo yan? Oh. Pogi. Pag nagtanggal pa ng shade, siya, lalo na. Oh, wag na balikay at puyat. Diba? Ay talagang hataw ho ang mag-asawa eh. Talagang pag-eensadya daw mga kakasalin eh. Nag-iipong maigi, hanap buhay talagang ano eh. Work. And the Lord will bless the works of your hands. Okay. Pag napag-usapan halimbawa ay si Pedro, anong naiisip mo? Pag napag-usapan ay si Juan, ano naiisip mo? Ano ang laging magiging karugtong ng pangalan mo pag ikaw ang napag-usapan? Oh, I pray in Jesus' name na pag tayo naalala ng tao, isa sa maalala nila is our faith. Yung mga tipong, hoy, kilala mo, tanda mo ang inay baby?
Ang naibebe, nako, matinding manalangin nyo. Pag yun nanalangin, bye-bye na bye-bye, talaga namang, kung sa suklay, ang panalangin ng naibebe ay suyod. Ay sinsane na sinsane. Talagang, kulang na lamang pastor, sa akin yun na i-assign lahat yan. Di ba? Yung mga tipong pag naalala, ay naalala nyo si Sister Presi? Ako si Sister Presi? Ay talagang yun kahit 3 digits na ang budget, nananampalataya yung makakabayad ng 6 to 4 digits. To 5 digits, nananampalataya yun. Because of her faith, she's known because of her faith. Oh, I pray na tayong lahat ay dumating at biyayaan na gayon. Na pag tayo napag-usapan, kilala mo yung si Noel? Sinong Noel? Si Noel Panaligang. Ha? Ay ano kang meron doon? Aba, hindi mo naririnig na nampalataya yun, na siya ay magaling na sa kanyang karamdaman. Aba, nung nagpa-check up, wala na nga daw, sabi ng doktor. Hallelujah. Abangan, inaabangan ko yung buong testimony Kailan na-check up uli, Tito? Next week? Siya. Oh, gugulatin natin ng doktor. Okay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, biyaya ni Lord. Ako'y maaalala ng tao because of my faith in God. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Ayan, napakarami raw ng tao. Habang nangangaral si Jesus, verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Okay. Yung paralyzed man, wala kang magagawa doon. Paralyzed yun Paralyzed yun wala. Nagpapadala na lang siya kung saan siya dadalhin, kung saan siya bibit-bitin. Wala siyang magagawa paralyzed Pero pag-usapan natin ngayon, yung 4 na nagdala sa kanya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, yung 4 na nagdala. Ano? Bakit natin pag-uusapan yung 4 na nagdala? Kasi yung 4 pong nagdala ngayon, ayan, sige, paupuin muna natin bago ko ituloy. Yan, welcome po. Kung mapapansin nyo po yung mga pumapasok na yan, lahat po yan ay kamag-anak ko. Yan po ay angka namin. Mga pinsan po na ni Mama, pinsang buo po ni Mama, mga pamangkin sa pinsan. So ito po ay mga tito-tita ko sa pinsan, mga pinsan sa pinsan, nagpisan-pisan at nagsapin-sapin na. Basta ayan ho ay mga kamag-anak ko. Ayan, may mga dumarating ba po? Ayan. 3 bus po sila. Nag-commute kasi yung iba, sumakay yung isa sa isang bus, yung isa, ayan, kaya 3. Ayan, sige po. Kuya. Pagka nakaupo na po, singilan nyo na ho na sa ticket dahil kahit kalahati na ho ang sine, nagbabayad pa din. And then, joke lang po. So happy to see you here. Ayan. Okay. And they are all the way from Cavite. Some are from Las Piñas. Ulitin ko na. Yung 4 na nagdala doon sa paralyzed, imagine niyo ang kanilang kalagayan that time. Bakit? Kasi nga, ang nadatnan nila, ang daming tao. Kung sa iba-iba roon, parang hindi ka na makakapanampalataya na tayo gay mai-entertain ba ni Jesus? According sa verse na nakalagay doon, ang dami-daming tao, halos wala nang maupuan, wala nang madaanan sa dami ng tao. Pero nakita po ba natin doon sa story na yung 4 ay nag-waver ang faith? Nakita ba natin doon sa story na yung 4 ay, ala, tayo na. At wala, imposible ito, napakaraming tao. Pero wala po tayo nakita sa story na ganon. What we saw in the story ay isang kakaibang gawa. Isang kakaibang desisyon. At ano po yan? Verse 4. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Ano po napansin natin? Hindi daw makadaan, binakbak ang bubong. Mahigpit po ito. Sabihin mo nga sa iyong katabay, binakbak ang bubong.
Noong unang panahon po, sa kanilang setting na ito sa Middle East, ang mga bahay po ay gawa sa mga putik, sa lupa, may mga konting weeds, may mga konting twigs, may mga damo-damo, tangkay, at pinatigas lang po yun, kaya madaling bakbakin. Gawa sa lupa lang ho yun, luwad o clay o kung anumang bagay. At hindi naman po nila kailangan ng matibay na bubungan dahil hindi naman ho nag-uulan sa kanilang lugar. What else? Ang bubong po nila, kaya naaakyat at pwedeng bakbakin kasi mga bubong po nila ay flat. Hindi po nila kailangan ng bubong na matatarik na parang atin dahil wala naman nga hong ulan na pinaghahandaan doon. So madaling salita, talagang nababakbak po ang bubong doon. Okay? Baka kasi iniisip ninyo, ay Kat, hindi naman naman ngayon, binaklas talaga nila yung spandrel o yung rib type, tapos tinanggal talaga nila yung mga trusses. Ay, hindi naman hugay yun ang bubong that time. Okay? Pero ang punto ko, ibang klaseng effort ito. Bakit? Ikaw kaya mong bumakbak ng bubong ng may bubong? Diba? Kung ikaw ay bagyo, pwede ka. Tiklapin mo ang bubong ng may bubong. Pero kung hindi ka bagyo, ay sino ka? Daig mo pa ang bagyo kung babakbakin mo ang bubong ng may bubong, diga? Okay. Ano makikita niya natin dito? Church. Iba po ang pananampalataya nung apat. They believe. First, they believe in Jesus. And second, they believe in the goodness of the Lord. Alam niyo po yung maniwala ka kay Jesus, hindi na masyadong bago yun. Bakit? Kasi alam naman natin na si Jesus ay Diyos. Sino po nagsasabi ritong si Jesus ay Diyos? Natural. Siyempre. Diba? Pero ito ang isang bagay na kailangan nating matutunan. Ano po yon? Na si Jesus, bagamat siya'y Diyos, siya ay mabuti. Siya'y mahabagin. Okay? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ang daming may kilala sa Diyos, pero hindi pa rin revealed sa kanila how good really is our Lord. Many are still living this life as if ang Diyos ay Diyos na napakahigpit. Diyos na walang ibang alam kundi ang bantayan ka, na magkasala at pag nagkasala ka na, parurusahan ka. For a very long time, pinakita po sa atin, ng mga nauna sa atin, na ang Diyos ay Diyos na para bagang may hawak na baseball bat, inaantay kang magkamali, at pag nagkamali ka, parurusahan ka. Kaya wala na tayong ibang ipinananalangin kundi ang tayo ay kaawaan, tayo ay kahabagan. But I want you to know, church, that our God is a gracious God. He is a good God. Na pwede kang lumapit. Kahit po, pastor, ako'y makasalanan. Of course. And by the way, sino ka po rito walang kasalanan? Taas nga po ang kamay ng since birth, hindi ka nagkasala. Ako lang talaga. Joke lang po yun. Siyempre, lahat tayo nagkasala. It is also written in the Bible. Lahat nagkasala, walang sino man nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Kaya kahit makasalanan, ay pwedeng lumapit kay Jesus. Yun yung binasag ni Jesus that time eh. Kaya nga galit na galit sa kanya mga Pharisees and Sadducees, yung mga religious. Bakit? Si Jesus, sinasabi niya na siya'y guro, siya'y nagtuturo ng salita ng Diyos, pero ba't lagi siyang nakikisama sa mga makasalanan? Diba? You know the story? At ano sagot ni Jesus sa kanila? Sino ang nangangailangan ng doktor? Ang may sakit o walang sakit? Ano sabi nila? Yung may sakit. Bakit ka pa magtititigil sa mga wala namang sakit? Gayon din naman, ang nangangailangan ng aral na ito, ang mas nangangailangan ng magliligtas ay itong mga makasalanan. Okay. So, we need to believe in Jesus, and we need to believe that Jesus is good. Look at the faith nitong apat na ito. They believe that Jesus can heal their friend. And at the same time, they believe that Jesus will entertain them. Pumasok na ba sa isip ninyo yung, ay kung mabutas ko nga ang bubong, harapin kaya ako ni Jesus? O baka mayamot sa akin, pambihira naman kayo, hagya ko na ipagawa iyan. Diba? Paano kung di ka harapin? Paano kung you believe in that person, but doubtful ka naman if that
person will really entertain you. Alam nyo, minsan ng mga politiko, ang tawag nga natin, ewan ko kung nakaka-relate kayo rito o narinig nyo na ito. May mga politiko na ang sabi, kung tawagin, maganda lang sa malayo o pangmalayuan lang. Narinig nyo na yung salitang yan? Alay, yan namang sikuwang yan ni pangmalayuan. Bakit pangmalayuan? Pag malayuan, ay! Ush! Uy! 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 Pag malapit na, uy, ako po yung kabatian nyo noon ng eleksyon eh. Ha? Sino ka? Sige, magpa-schedule ka na lang sa sekretary ko. Pero wag ka nung malayo. Uy! Shh! Uy! 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 Close na close ang malayo. Nung malapit na, ako po'y may ilalapit sa inyo. At dahil po ng tandaan nyo po ako po yung kabatian nyo doon sa barangay namin, ako po yung nag-coordinate nung eleksyon na, nung kayo ho'y napunta ron. Ay, siya, sige, you can talk with my secretary, ha? At talaga lang ako may kailangan pong mga unahin. Mas maganda lang sa malapit. That's the term. Hindi ko nilalahat, pero may gayon. Pag mga anniversary, naroroon. Pero pag ibang araw, wala. Nung minsan pa, bumate, Happy anniversary! Jesus is Lord, the Anointed One. Ala, naghalo-halo na. Anyway, do not entertain the thought na si Jesus pang malayo lang. Ano sabi ko? Do not entertain the thought that Jesus is pang malayo lang. Ibahin mo si Jesus. Si Jesus, kahit feeling mo, hindi kayo close, si Jesus, lumapit ka lang, FC si Lord sa'yo. Feeling niya close kayo. At hindi siya pang malayo lang, kahit pang malapit, pwede. Ito po yung bagay na meron yung, sige, palakpakan mo si Lord. Ito po yung bagay na meron yung apat. Kasi they believe in Jesus, kaya sila nagpunta roon. Pero ang sitwasyon, ang daming tao, di sila makalapit. And then, another level of faith. They believe that Jesus is not just able to heal their friend, Jesus is mabuti. Si Jesus, He will entertain them. Diba? Yung tipong, ay, kilala ko yan si Bukal, kilala ko yung si Gob. Sige nga, kilala mo, punta ka sa Kapitolyo. O, pagdating mo doon, ako, kilala ko ho yan. Ikaw, kilala ka. I-entertain ka kaya, harapin ka kaya. May dala ho akong kambing, miski na. Iba si Jesus. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, iba si Jesus. Ano pa? Nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Okay, and you know the story, binaba nila yung paralitiko doon sa binakbak na bubong. And on verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Wow! Alam niyo po, napakahalaga ng faith. Bakit? Kasi si Jesus mismo may sabi, kung meron daw tayong faith, kahit kasi niliit lang ng butil ng mustasa, kaya mo daw utusan yung bundok, lumipat ka doon. Diba? Sino po rito yung may faith? Parang alanganin pa. Ulitin ko po yung tanong, second chance. Sino po ang mga may faith kay Lord? Aba nga naman, ano nga naman ginagawa natin dito if we're not believing? Alam nyo, isang bagay na ginagamit para tayo magkasundo, magkaisa, if we are believing. May common denominator tayo, that's why we're gathering today. We are believing in God. Alam nyo, sabi ni Jesus, kung meron ka lang daw, kahit kasing liit ng butil ng mustasang pananampalataya, kaya mo raw utusan ng bundok, lumipat ka. Talaga? Ay, yung anak ko, sabi ko, lumipat ka at pupunasan ko yan, hindi ko mapalipat, nagse-cellphone. Bundok pa kaya? Ay, hindi ho faith ang topic natin dyan. Dapat ay respect. Okay, saka obedience. Isang bagay po, napansin ko, ang mga kabataan ngayon, pag may sinasabi ka, anong sinasagot? Wait. Nung panahon namin, walang wait. Sampilong. Wait ka dyan, wait. Wait mo rin ako, entay. Wait mo rin ako. Hahanap ako ng mas manipis.
mas manipes para cocktail. Okay. Yung weight, naman na eh. But anyway, usapang pay tayo. Aba, ito may naikwento ko na before, pero ulitin ko lang Nung nabasa ko po nung ako'y bago-bagong nakakapagbasa ng Bible, nakakita ko yung verse na yun, sabi ni Jesus meron ka lang daw gabutil ng mustasang pananampalataya, kaya mong utusan ng bundok na lumipat. Diba? Aba, itinesting ko. Ba't kayo natawa na agad? Tinesting ko. Inutusan ko yung Tumbul Hill na lumipat. Pastor, lumipat ka? Hindi. Ibig sabihin ng pastor, wala kayong faith. Nakiusap po sa akin. Nakiusap po sa akin yung Tumbul Hill sa Rosario. Tapos sabi ko, lumipat ka! In Jesus' name! Sabi ho ng Tumbul Hill sa akin, inaanuga kita. Naawa ho ako. Kaya pinabayaan ko na, sige, diyan ka na. Magugulo pa ang patas ng Rosario. Kaya na lang yung iba mapapapunta sa Chaong, doon kita pinalipat, akalay na Rosario, naroon ang Tumbul Hill. Ayan. Saka maganda rin ho, malaking bagay ho na naroon ng Tumbul Hill kasi marami ho ang nag-aakala na ang ipilido ho ng pamilya namin Tumbol. Alam nila sa Rosario nakatira lang yun, madali. Ayan. Okay. Tuloy. Kung sa mga hindi po nakakakilala ng Tumbul Hill, yun ho yung groto sa Rosario. Marami hong dagang puti do, saka yung bayugo. Alam niyo yung bayugo? Yun hong butong malalaking gayang pag kiniskis mo sa bato, makakapaso. Ba't alam mo, pastor, yun? Yung mga kakulitan ko nung elementary. Sa dami ko hong napaso noon. Huwag gayahin si pastor. Ayan. Mahalaga po ang faith. Kasi sa totoo lamang, yung faith na yan ang magpapamove on sa'yo. By the way, para po doon sa mga kanina lang dumating, ang title po ng pinag-uusapan natin ay How to Move On. Paano ba mag-move on? At hindi lamang po sa love life ang pag-move on. Yan ho ay applicable sa lahat ng bagay sa buhay. Okay. Yang faith na yan ang magpapamove on sa iyo, kapatid. Talaga? Yes. Meron po akong ikukwento sa inyo. Meron pong isang dalagita in the Bible na sinasaniban ng demonyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ba't ka natawa? Sabi ko lang na may tingnan mo, bihira ka naman. Nagkataon lang na napasunod sa demonyo, ha? Pero wala namang ibig sabihin, bihira kayo. Masyado naman kayo. O, tingnan ang katabi, tingnan. At tanungin mo, sabihin mo, partner. Ayos ka pa ga? Ayos pa raw, sumagot ka. Pag hindi nasagot, ang sunod mong itanong, anong pangalan mo? Dahil pag ang sinabi niya ni Beelzebul, iba na yan, nakakatakot na yan. Anyway, yung pong dalagitang yon, dinalan ng mga disipulo kay Jesus. Sabi ng mga disciple, Lord, hindi na ho namin alam ang gagawin diyan. Ay kaliit-liit na dalagita, kami kumaipagsalyahan, talagang may maihagis, kumaitula kami, napakalakas. Ano kung gagawin namin diyan? Ang sabi ng mga disciple, ay kung may magagawa po sana kayo, kaya po dinala namin sa inyo, kung may magagawa po kayo. Tinatanong si Jesus kung may magagawa daw si Jesus doon sa kalagayan ng dalagita. Sumagot si Jesus in Mark chapter 9 verse 23. Ang sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, lalabas din yan. Pag hindi yan lumabas, ako papasok dyan. Ayan, lumabas na. Bilis eh. Mamadali ako. Yan. Sabi ng mga tao, baka po may magagawa kayo. Ano sabi ni Jesus? Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Pansinin po natin ang pangungusap ni Jesus dito. Sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, kumbaga parang, ako ang tinatanong ninyo, ba't ako tinatanong ninyo? Bakit ako tinatanong ninyo? Kayo ang tanongin dito, naniniwala ka kayo? Hello? Sino nagsasabi rito walang imposible kay Lord? Lahat kayang gawin ni Lord. Lahat kayang ibigay ni Lord. Naibigay na nga ang nag-iisang anak. Ano pag hindi kayang ibigay?
Oh. Ay ba't hindi kayo nahingi? Ba't hindi kayo maniwala? May nagsabi sa iyo, alam mo, bagay ka magtrabaho sa Canada. Sino mo? Pambukid lang ako. Ba't di ka maniwala? Kaya ano sabi ni Jesus? Ako? Kung may magagawa ako? Hindi ako ang tanungin. Kayo. Naniniwala ka kayo? Oo nga naman. Alam niyo, napakahalaga nito na papag-usapan. Bakit? Dahil sa totoo lang, minsan, may mga pagkakataon ang sinisisi natin kung ba't meron tayong hindi narating, ba't meron tayong hindi nagawa, ba't meron tayong hindi na-achieve. Minsan nasisisi natin ng Diyos, hindi binigay ni Lord. O baka, yung iba pa sour grapes, hindi siguro kalooban ni Lord. Pero kung tatanungin mo ang Diyos, kung makakausap mo rin lamang ang Diyos, baka ikaw ang tanungin. Anak, wala namang imposible sa akin. Ikaw ang tanungin, naniniwala ka ga? Kasi kung ikaw mismo hindi kumbinsido, walang mangyayari sa iyo. Are you there, church? Tayo po ang tanungin dito. Kasi kay Jesus walang imposible, sa Diyos walang imposible. Ang tanong, ikaw, kaya mo bang paniwalaan? Nakakapaniwala ka ba? Nakakapanampalataya ka ba? Kasi nga naman, kahit si Jesus ay tumayo diyan sa gitna mismo natin, kung hindi ka naman naniniwala, huwag kayong mag-alala, hindi pa ho si Jesus yung. Sa lahat ng alanganin pa, sa iyong tayo sa Panginoong Jesus, ay siya magsisi na sa kasalanan at tanggapin ng Panginoon. Kung sino man ho, baka kasi yung iba, naku si Jesus na nga ata, Lord, sorry po Lord, ako pa hindi na talaga mauulit. Baka alanganin pa. Kaya nire-repeat ko na kiniklear ko na yung mga alanganin pa. Ang pagbabalik daw po ng Panginoong Jesus ay parang magnanakaw. Sino ho rito yung nakabalita? 5 katao, nag-akyat bahay, nagpaalam muna sa may bahay. Walang gayon. So magnanakaw, yun basta na lang nadating. Okay, at least magnanakaw, hindi sunog. Diba? Sino may sabing magaling pa raw ang manakawan kaysa masunugan? Ako naman, pag kinausap nyo doon, mas magaling parehong wala. Okay. Ano ganyan bumagsak na yan? Table? Bumagsak? Yung na ganyan? Okay. Tuloy po tayo, tuloy. Si Jesus po, pag may pinagaling, may pinaranas ng himala, ano lagi niya sinasabi? Ikaw ay tumanggap ayon sa iyong pananampalataya. Ikaw ay gumaling ayon sa iyong paniniwala. Sabi po ng Mark chapter 5 verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Receive according to your faith. Be healed according to your faith. Laging yun ang sabi ni Jesus. Sinabi ba ni Jesus, pinagaling kita? Di ba? Ang sinasabi ni Jesus, gumaling ka kasi naniwala ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, hindi si Lord ang tinatanong dito. Ikaw. If you believe. Di ba? Yung mga tipong, naniniwala ka pa ba talaga na magiging okay kayo? Naniniwala ka pa ba talaga at kumakanta ka pa rin ba talaga ng if ever you're in my arms again? Naniniwala ka ba talaga that this time, diba, may this time pa? Naniniwala ka pa rin talaga na somewhere down the road? Diba? Naniniwala ka pa rin ba? Kasi kay Lord, hindi yun imposible. Ikaw na lang ang tatanungin. Ikaw na lang ang tatanungin. Palagi babalik-balik. Salamat po sa nagturo sa akin ng kantang yon. Ang hirap kasi kayo talaga pagka lumalayo ka na sa bagong henerasyon. Akala mo bagong-bago pa rin yung mga when you say nothing at all. Yung pala luma na. Akala mo, bagong-bago pa rin yung mga quit playing games with my heart. Luma na pala. Tanyo yung mga bata, hindi makareact, di nila alam yung kantang yon. Bye-bye. Alam niyo yan? Hindi na rin nila alam. Ang alam kasi nga nila yung mga ganun na, palagi. Yan naman!
palagi na lang. Diyan kayo magaling. Pag mga ganyan ang topic palagi na lang kayo. Okay, tuloy. Tayo ang tatanungin dyan. Ang sabi ko, tayo ang tatanungin dyan. Wala akong sinabing pangalan. Sasabihin nyo, Jan daw, Jan. Hindi. Tayo ang tatanungin, J-A-N, Jan. Akala nyo naman, masyado na akong nagdidirekta. Okay. Ano pa? Alam nyo kung ba't mahalaga na papag-usapan ito? Kasi, ito yon. Kung ang Diyos ang nagpapagaling, kung ang Diyos ang dahilan, o wala nang ibang reason kung bakit nangyari ang isang bagay ay dahil ng Diyos. Example na natin para specific, yung kagalingan. Kung Diyos na Diyos lamang talaga ang dahilan ng paggaling ng isang tao, di ibig sabihin, Diyos ang may kasalanan doon sa hindi gumaling. Nariyan pagkakayaw. Baka katawan na lang ang kausap ko. Ang sabi ko, kung Diyos na Diyos lamang ang nagpagaling, alam naman natin si Lord talaga pero hindi lang yun ang sangkap. Meron kang partisipasyon if you believe. Kung Diyos na Diyos lamang yun, Diyos ang may kasalanan doon sa hindi gumaling. Nariyan pa tayo? Hindi kasi nga hindi ganyan Kasi merong mga hindi gumaling dahil baka hindi sila naniwala. Kita nyo nga, kahit mga manggagamot, pag nagsisimula na, anong sinasabay? Walang kukontra. Di ba? Kasi kahit sila naiintindihan nila, pag may kumontra, bukya. Manggagamot lang yun. Ano na, nahigpit na ang panyo, nahigpit na. Di ka? Pag humigpit ng gayaan, aso yan, ang makakagat niya ay asaw. Naalala niyo ko yung kwento nung kinapapa? Yung kagat ng aso, kakagat ng pusa. Mas mura ang kagat ng pusa, pero aso ang nakakagat. Ay sabi, anong nakakagat? Pusa. Galing din Hindi, pero hindi ko sinasabi yung para i-encourage kayong magpagamot. Sinasabi ko lang yun dahil nagkakwentuhan lang tayo. Si Lord ang nagpapagaling sa naniniwala. Okay? Siya, tama na. Alam ko, move on na kayo doon. Number 1, sangkap para makamove on sa buhay. Believe. Number 2, give and receive help. Alam nyo, nakakatuwang bagay sa mga Kristiyano, tayo po'y mapagbigay, tayo po'y matulungin. Kung di ka makapaniwala, hindi mo lang siguro naaalala, pero ikaw ay mapagbigay. Diba? Lalo na yung mga driver, mapagbigay tayo sa kalsada. Parang walang nag-a-agree driver sa akin. Yung mga na-atras, hindi na natin binubusinahan yun. Pinagbibigyan na natin atras na ikaw. Ikaw ang nakatalikod ikaw ang mas mahirap, ako ang maalwan. Atras na ikaw. Di ka, mga driver? Ba't parang wala nag-a-agree sa akin? Di ba? Hindi pa po huli ang lahat para magbago tayo. Tayo, kasama ako. Na-atras na, bubusinahan mo. Pip, 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 pip. Kita mo naman na atras siya nga ay mas mahirap. Nakapa-atras siya, ikaw ay paabante. Ay, hindi, yan ay right of way ko. Siya'y napasok, ako'y nasa daan. Right of way, anong sabi ng LTO? Huwag ipilit ang karapatan. Kung wala namang karapatan, huwag ding ipilit. Mga kabataan nakarelate agad. Pag walang kayo, walang karapatan. Yan. Kala nyo sa karsada lang applicable yun. Okay, tuloy. At walang lisensya, walang karapatan. Marami mga nagdadrive pa rin diyan na walang lisensya, ang dalalay dahon ng kape. Tapos pag nahuli-huli kayo diya sa bayan, sasabihin nyo, JA1 po ako. Tatawagan ng pastor ninyo, Pastor, membro nyo nga ito. Kala ko kayo nagtuturo kayo na mabuting asal. Ano sasabihin ko? Sino yan? Hoy, mukha kayo lisensya ha. Lagi kayong kipil-kipil sa motor, hindi naman wala mang lisensya. Mais kay. Okay, tuloy po natin. Give and receive help. Sabi ko nga, mga Kristiyano, nakakatuwa po, nakaka-bless na ang Kristiyano mapagbigay, matulungin.
Pero kailangan din naman matuto tayong tumanggap. O, ba't tumahimik kayo? Kakahiya. Ang nakakahiya, yung hindi naman nagbibigay, tas tanggap ng tanggap. Pero kung ikaw naman ay nagbigay, aba, hindi naman masamang minsan-minsan ito mangga. Bakit ba ang isang magsasaka ay nagtatanim? Para siya ay? Hindi. Baka naman gusto lang mabulok sa lupa. Kahit pa bumunga, hindi ko aanihin yan, pampataba sa lupa. Meron kang magsasaka kang nakausap na gayong. Kaya may nagtatanim, they are expecting to ani. At hindi po masama na yung nagbibigay ay may minsan-minsan naman ay tumanggap. Okay. Bakit ito isang kap sa pag-move on? Ang dami kasi nag-move on sa buhay dahil nadalang tumulong. Dahil sila na lang lagi noon ang nagbubuhat. Parang sila lang yung apat na taong, ako na lang lagi ang nagbubuhat. Kailan kaya ako makakaranas buhatin? Kailan kaya ako makakaranas na ako'y tulungan naman? Ba't palaging ako nagpapaluwag? Ba't palaging ako nagbibigay? Ba't palaging, porket ako ang mas nakakaluwag sa pamilya, ako lagi? At dahil nadala na, dahil may mga kasamahan nga namang may kapal ang mukhang hindi man lang marunong tumanggi at hindi man lang marunong magsukli. Minsan nga sukli na kinukuha pa. Ay di minsan ngayon na may nadadala. Para bagang, yun, in-isolate na ang sarili. Ano gan nangyari? Ayos naman ang samahan natin eh. Hindi lang masabi doon sa nagsasabi, kayo ayos, nung tayo magkakasama, ako lang naman hindi eh. Kayo ayos na ayos, sagana-sagana kayo, ako lang naman ang... Ni minsan gay ako'y nakaramdam sa inyo. Oh, pero hindi natin pwedeng isisi sa kanila yon. Bakit? Ito ang tanong. Kung ikaw ito ang tanong. Nagsasabi ka ga? Nagsasabi ka ga? Na ikaw naman na ang nangangailangan. Di ka naman yata nagsasabi. Ano pa? Minsan nang nag-offer sa iyo, ano sabi mo? Hindi, ako na. Akong bahala. O di akala naman ng mga tao, kayang-kaya mo talaga lagi. Akala ng mga tao, ikaw ay able. Akala ata ng iba, ikaw ay parang si Lord na walang imposible sa iyo. Nasanay na eh. Dahil minsan na nag-offer sila sa iyo, alam kaya maganda, kahit pa okay ka, kahit pa goods ka, pag minsan may mga taong gustong magsukli sa iyo, nag-o-offer sa iyo, tanggapin mo. Tanggapin mo, hindi yun masama. Kawaawa naman, tatanggapan ko pa. Wala na nga eh. Mahirap na nga ang buhay eh. Hindi na nga gayong kaluwagan. Tatanggapan ko pa, nakakaawa naman. There's no other way for them to receive but to give. Yan po'y prinsipyo ng Diyos. Hindi sila aani, hindi sila makaka-breakthrough financially, for example, kung hindi sila nagtatanim. The more we give, the more we will receive. Anong i-receive kung hindi nag-give? Yung iba naman nag-give, ayaw mo namang tanggapin. So yes, nakakahiya. Yes, mas kailangan nila kaysa sa'yo, pero there's no other way for them to receive but to give. So hayaan mong sila'y magtanim para sila'y umani. Then just declare, God bless you. Si Lord ang magbabalik. Si Lord ang magpapabunga ng marami. Si Lord ang magbibigay ng harvest. Are you there? Naunawaan naman natin eh. Minsan talaga naman nakakaawang tanggapan eh. Diba? Pero remember the story of Elijah and yung balo? Ano ang sabi ni Elijah doon sa balo? Pagluto mo ko ng isang tinapay. Ano ang sabi ng balo? Alam ng Diyos. At malamang alam mo rin dahil propeta ka. Na ang meron na lamang ako isang dakot na harina at isang tulo ng langis. Kaya nga ako narito sa kakahuyan, namumulot ako ng siit para maluto yung last tinapay naming maglula, para mamaya, pag naubos namin yung last tinapay namin, pwede na kaming mamatay. Bakit? Last tinapay. Tag-gutom po that time, tag-init. Ano ang sabi ni Elijah? Hindi. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, ipagluto mo ko ng tinapay at hindi mauubos yung iyong harina at yung iyong langis. Eh baka kung naroroon kay mapingot mo si Elijah at sabihin mo, kapal naman ang mukha mo utoy, pautas na yan, laskanin na, kukunin mo pa. Tiniklap na nga lang at dumikit na sa kaldero, kukunin mo pa. Pero anong sabi ni Elijah? May word si Lord sa akin. Huwag niyo akong guluhin. May word si Lord sa akin. Pag iyang balong yan ay pumasa sa pagsubok na ito, mabibless siya. And you know the story. And if not, ito po ang sunod na pangyayari. After may pagluto ng balo si Elijah ng makakain, nakakain si Elijah, alam niyo po ba na hindi naubos yung harina at hindi naubos yung
langis. At buong taggutom nakakain po yung maglulula, hindi sila namatay. Nariyan pa kayo. Pero, pag-usapan din natin si Elijah. Napakahirap para kay Elijah ang gawin na yun. Di ba? Laspira na, kukunin mo pa para ikaw ay mabless. Scam yun. O, di ba? Ito nyo, ang reaksyon nyo agad, scam. Para sa iba, foolishness. Isusubo na ng anak, ibibigay mo ba? Pero minsan, madalas, kinakailangan. Dahil pagsubok, alam nyo ba sa buhay na ito, hindi ka lamang tetestingin sa oras, sa blood, tetestingin ka rin sa pera. Kaya nga ang sabi ni Jesus, you cannot serve two masters at a time. You cannot serve both God and money. Kaya may mga pagkakataon, titingnan ng Diyos ang puso mo kung sino talaga sineserve mo. Are you really serving God? Or you are serving your money? Give and receive help. Okay. Alam niyo po, isa sa sangkap ng pag-move on nung paralyzed man ay yung siya ay tumatanggap din ng tulong. Ito mapapansin ninyo, minsan, may mga, yung ganon, yung nakaratay na sa sakit man yan o karamdaman o sa problema o sitwasyon sa buhay, madalas sila, ina-isolate ang sarili. Sino yung minsan nakaranas na nun? Oo, naalala ko, nung high school ako, may nililigawan ako, third year ako, fourth year yun, nililigawan ko. Napapagalitan ako sa amin, di ako maunawaan. Feeling ko, nung time na yun, di ako maunawaan. Kaya alam niyo ginawa ko, may koral ng baboy doon sa amin, bakante yun, dahil wala pang alaga kami nung time na yun. Nagpunta ako doon, in-isolate ko sarili ko, at ako'y nag-iiyak. Kaarte. Ako'y nag-iiyak doon. At alam niyo kung ano sinasabi ko sa sarili ko, hindi nila ako nauunawaan. Nako, nung banda-bandara, nakita ko uli yung picture nung niyakan ko, sabi ko, pambihira sa akin, luha ko din eh. Kaarte. Sino nakaranas ng gayon? You isolated yourself. Nung may pinagdaraanan ka, nung napaparalyze ka, emotionally, physically, you isolate yourself and you are not willing to receive help from other people. Brad, kamusta na? Oy, kamusta? Okay ka kayo? Okay lang kami, pero wag ka, hindi naman okay. Bakit ba't nagre-resist sa help? Bakit? Yan ang isa sa mga bagay na dapat napapag-usapan din natin dahil hindi normal, hindi tama. If we want to move on in life, accept, receive help from other people. Everybody say paralysis. Hindi po makakarating yung paralyzed man kay Jesus kung walang tumulong. Paralyzed nga eh. Hindi makakapunta doon. Unless may tutulong. May mga bagay po na hindi mo mararating, hindi mo mararanasan, kundi ka tatanggap ng tulong. Huwag nating akalain kayang-kaya na natin lahat. Lagi at lagi tayong kakailangan ng tulong ng iba. So, in relation to that, be friendly. Huwag snob. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, friendly daw. Ayusin natin ang ating relationships towards one another. Bakit? Darating at darating ang time na tayo ay mangangailangan ng tulong from them. At hindi po pwedeng, kami, ang aming mga mamay babag na ang aming mga tatay babag na kami babag na rin yan. But ano kang pinagsimulan na yan? Aywan, yung mga mamayi namin ba't nakikisali ka pa? Yung mga sabi, hindi ako lalapit diya. Talagang pangako ng aking ina na yan daw yan. Hindi daw kami lalapit diyan hanggang magpantay ng magpapantay. Come on. Life is too short. At ang buhay po ay hindi natin sigurado. Kaya, be friendly. Ayusin natin relationships natin. Maniwala kayo sa akin, for sure, maayos po ang relasyon ng paralisadong ito do sa apat. Bakit ko nasabing maayos ang relasyon ng paralyzed man na yun do sa apat? Ay ba, imagine nyo naman, kung tutusin do sa iba-iba, siya pare, pasensya ka na ha, puno eh. Ay twisting na lang natin uli sa susunod, subok tayo sa susunod. Sige, walang problema, uwi na tayo, pasensya ka na ha, kita mo naman, sumubok kami, pasensya ka na. Hindi pare puno, ay siya, ay papaano? Ay siya, huwag kang malikot ha.
Sabi naman ng paralisado, niluluko mo ata ako eh. Lilikot pag ako na re. Hindi nga makagalaw. Ay siya, basta. Anong gagawin niyo? Alay, mag-abang ka na lang. Ba't ka tayo nataas? Tayo, kayo binabakbak na yun. At inihuhu siya doon sa baw. Jesus? Naku, pasensya na po kayo. Talaga kaluluko ng mga yun. Pasensya na po kayo. Yung 4 kong kasama eh. Katindi ng faith ninyo, sabi ni Jesus. Ang tindi ng faith ninyo. Yan ang maganda kay Jesus. Alam niyo maganda kay Jesus? Kahit minsan, akala natin yung nagawa natin mali, o kahit hindi mo akalain, talaga namang mali, kakaharapin ka pa rin niya ng maayos. Yun ang maganda kay Jesus. Ini-imagine ko ang kalagayan noong paralyzed man, kahit naman yun paralyzed, ang hiya naman nun siguro, hindi paralyzed. Ano pa lesson doon? Meron ang mga hiya ang paralyzed, walang hiya. Pero, alam niyo yun, imagine niyo, yung 4 para bagang, nung naihulog yung paralyzed doon, talikuran na. Sabi ni Jesus, uy, ano yun? Sabi nung naghulog na 4 doon sa bubong, uy, ano yun? Ano nga yun? Dead man na lang. Yung nahulog, yung inihulog, yung paralyzed, ang napaharap kay Jesus. Yung parang, Jesus, hiyang-hiya, na-imagine ko eh. Nandun ako eh. Pag binabasa ko ito, nilalagay ko sarili ko doon para mas maunawaan ko. Sabi ni Jesus, grabe naman ang faith ng mga kasama mo. Pero ang pinupunto ko rito, maganda ang relasyon, pakikitungo ng paralyzed na yun doon sa 4. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, gayahin natin yung paralyzed. Maayos makitungo. Paralyzed na yun na maayos makitungo. So, how much more ang ini-expect sa normal? At tumahimik na uli kayo. Tuloy, may natututunan ka kayo kung wala'y tama na. Meron po tayo natututunan. Okay, tuloy. Ano pa? Lalo na po yung mga relationships natin sa kamag-anak. Ako, isa pang naniniwala ako. Somehow, may relationship ito doon sa, itong 4, may relationship doon sa paralyzed. Walang nakalagay sa Bible, pero yung mag-effort ng ganyan, mahal sa buhay lang ang nakakagawa nun. Diba? Sino rito yung tropa mo lamang, pero talagang ikaw ipinangutang sa buong barangay? Wala. Pero may kilala ko, yung ina, walang pambaon ng anak, ikot sa barangay. Are you there? Kaya naniniwala ko ito, kamag-anakan ito. So, anong lesson? Maayos din dapat ang relationship natin sa pamilya. Sa mga kamag-anak. Lalo na kung ikaw ay tiyo o tiya o ikaw ay magulang, maayos ang relasyon sa mga anak, sa mga bata. Sino rito yung mga tito o tita na magpapaiyak ng pamangkin? Tigil-tigil na. Bakit? Lalaki ang mga yan, tatandaan ninyo. Hindi yan mananatiling maliit na paiyakin, lalaki ang mga yan. At baka pag yung mga yan nakalaki, sabihin sa iyo, babangon ako at dudurugin kita. Pero paalala po sa mga tito, tita na masyadong masungit, nang aaway ng mga bata. Aba, hindi magandang investment yan. Maganda, lumalaki yung mga yan na naaalalang, arintiyo kong aray, pag ako'y lumaki at ako'y nagkatrabaho, gagantihan ko rin ang mabuti. Hindi yung pag ako'y lumaki, susuntukin ko yan. Lalo na ngayon, anong napapansin ninyo? Yung mga kaedadang ko, yung mga early 20s. Ba't kayo nagre-react? Early 20s, 10 years ago. Anong napapansin natin sa mga bata ngayon? Ano kung lalaki? Ang lalaki ng mga bata ngayon? Boto. Malalaki talaga. Ay, sige ka. Away-awayin mo, sungit-sungitan mo, ibuli mo yung mga pamangkin mo, iniiwan mo sa banyo, papatayin mong ilaw, kababait nyo. Pag yung mga yan nakalaki, may paglalagyan ka. Lagi naman nagpapabuhat. Kaya ginagalit ko para hindi na sa akin lagi nagpapabuhat. Ay, may lesson doon. Ngayon ikaw ang nagbubuhat.
Yan naman ni gulong ng palad. Nadating ang time na ikaw naman ang bubuhatin. Dadating ang time na, naalala ko, nabubuhat ko yung aking bunsong kapatid nung bata eh. Ngayon pa, ay sa ibang paraan na siguro, bubuhatin natin siya in faith, finances kung kailangan. Physical buhat, pass. But I love her. Nasaan kayo? Buhat ang kanyang anak. O tamo, siya na ngayon ang may buhat. Alam niyo, ang buhay ay gayaan. Kung ikaw ang nagbubuhat ngayon, hindi yan mananatiling gayaan. Mamaya, ikaw naman ang bubuhatin. Sabi ng paralyzed, maniwala kayo. Sabi ng paralyzed na gumaling, pag kayo, mga tumulong sa akin, nagsitanda at kailangan nyo ng aalalay bubuhat, ako naman ang bubuhat sa inyo. It's my turn. Diba? Kaya, church, wag manghinawa. Hayaan mo. Kung ikaw ang nabuhat ngayon, tiyaga-tiyaga lang, wag laging katapang-tapang, wag laging kasungit-sungit, wag laging nang babaoy. Wag laging nasusumbat. Yaan mo lang. Kasi, nag-i-invest ka ng maganda dyan. Paglaki ng mga yan, tingnan ninyo, nakakatuwa. Yung mga pamapamangkin mo, yung mga pinsan mo, yung mga bata noon, mga iyakin, mga kakagugulo diyan noon. Kabilis naman ang panahon, mamaya yan yung mga malalaki na, may mga trabaho na, at ikaw ay maaalala. Arintiya kong aray, lagi akong binibigyan niya ng rambutan pag kami nauwi sa probinsya. Ay ngayon, may dala kaming kaing-kaing na rambutan, bahala ka, manawa ka. O kung hindi man rambutan, baka chocolate, dahil baka nag-a-abroad. O yung tiya ko, may masayahin sa bata yan. Naalala ko ng mga bata kami. Lagi kaming inaalagaan niya, masayahin sa bata yan. Anong ganti mo? Nag-anak ako ng madami. O yan, paapalagaan ko sa iyo. Mahilig ka sa bata. Alaga eh. Yan, lola, bless sa lola. Bless pa! Ang dami, ano? Siyempre, hindi naman laging kayo ng gante. Kidding aside. Pero believe me, mag-invest tayo ng maganda sa mga kamag-anak natin. Lalo na doon sa mga bata. Hindi yung kapag buhat-buhat mo, inuuntog-untog mong ganyan. Kinakalog-kalog mong gayon. Mamaya, pag ikaw na ang binubuhat, iuntog-untog ka din yan. Oh. Naniniwala ako, yung paralyzed, hindi yun inuuntog-untog nung apat. Bakit? Nag-i-invest sila dahil alam nilang sa susunod na mga panahon, sila naman ang bubuhatin at baka iuntog-untog din sila nun. Are you there? So be generous. Be a blessing to your pamangkin, to your anak. That's a good investment. Bakit? Kasi ngayon malakas ka sila mahina. At darating ang time, tayo naman yung mahina, sila naman papalakas. Aba, anong gusto mo? Nag-invest ka ng masama. Habang humihina ka, yun namang inapi-api mo noon ang siyang papalakas. Humanda ka. So let's be wise. Let's invest in good relationship. Pwede ba yan? Yung nag-a-agree doon, palakpakan mo ng the best Jesus. Give and receive. You receive also, and you give. Diba? Meron akong isisingit din sa faith. Nakakalimutan ko eh. Pero, alam niyo po sa faith, mahalaga rin po, no? We believe in God, and we also must be believable. Sino po rito nakakita na kay Lord? Meron ba? May propeta ba rito? Nakakita na kay Lord? I see the Lord. I see the hand of the Lord. Whooping around. Walang ganyan dito. Magaling naman. Sino naman yung nakakakita ng mga anak ni Lord? O, diba? Alam niyo na agad ang punto ko. How can they believe in God if those who are claiming that they believe in God are not godly? Remember what Mahatma Gandhi said? May nag-invite kay Mahatma Gandhi. You know Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi at Indian leader. Napakatindi ng kanyang influence. Ang daming taong naniniwala at sumusunod sa kanya during his time. Si Mahatma Gandhi pala raw na-invite sa isang Christian gathering na parang ganito. Pero hindi siya nawili. You know why? Noong minsan, umattend siya, walang pumansin sa kanya kasi suot ka naman niya yung parang... Basta parang papaganon lang ang damit niya na tapos kulang na lang lata ang hawak tapos gagawin, pip, pip, pip. Parang ganyan yung itsura niya. Pip, pip, pip. Alam niya na, ibig ko sabihin. Yon. Walang pumansin sa kanya sa church. Walang pumansin.
The following week, ini-invite ulit siya ng friend niya, sabi, attend ka sa church. Naku, hindi na, wag na muna. Bakit? Tinanong siya ng friend niya, sabi niya, may problema ka ba kay Christ? Alam niyo kung nasagot ni Mahatma Gandhi? I have no problem with your Christ. It is just, those Christians are not Christ-like. Tagalogin ko, wala akong problema kay Kristo, pero yung mga Kristiyano, hindi kamukha ni Kristo. Hindi kagaya ni Kristo. Diba? So, believe. Magandang sangkap para makapag-move on, but we must also be believable. Dapat naman na ikaw ay kapanipaniwala rin. Minsan na lang, kaya yung mga pamilya natin, hindi natin din mailapit kay Lord kasi ikaw na nanay, ikaw na tatay, hindi mamakita sa iyo. Nasa lang iyong inayo, nagcha-church na naman, pag uwi nandito, puro na naman chismis ang sasabihin na. Kaya hindi madala-dala yung mga anak, yung mga apo. At alam niyo yung believe na yan, hindi rin lang naman yung believe in God, believe in people, believe also. Kailangan tayo pong mga tatay, must be believable. Kailangan naniniwala sa atin ng ating mga anak. And we must also be credible. Hindi incredible hope. Yung ibang mga tatay, ang tatapang sa anak. Parang incredible hope. Parang nababad sa green na formula, nagtatransform ng pupunit ng damit. We must be credible. Ano ba ibig sabihin ng credible? May credibility. Hindi yung, kaya, huwag kayong magbisyo. Pero yung tatay naman, ang talagang promotor ng bisyo. Yung, kayo, mag-ayos kayo ng buhay ninyo. Kayo tatay, anong plano ninyo? Huwag nyo akong pakialaman. Kayo, mag-ayos kayo ng buhay ninyo. Kahirap. Kaya alam nyo, minsan may mga anak, hindi na nagkakaroon ng dream, hindi na nangangarap na maging maayos ang buhay kasi wala namang makitang example. They're not believing na even to themselves kasi they're not believing in their parents, they're not believing in the people around them. So, mahalaga rin naman na if we believe, we must also be believable. Okay. Alam niyo yan si Paul, si Pablo, yan hindi yan natanggi. Kung may gustong magbigay, gustong tumulong, and minsan pa nga, nagpapatulong pa talaga. Okay? In 1 Corinthians 16:6, sabi po ron, mananatili muna ako riyan. Sabi niya sa isang letter niya sa isang church, mananatili ako riyan, at maaaring di yan na ako magpalipas ng taglamego. Papasyal ako dyan, at ako'y mag-i-stay. Hindi ako bisita. Staycation. Bakit? At diyan na ako magpapalipas ng taglamig, buong winter, matagal. Nariyan ako. Upang ako'y matulungan ninyo, tulungan niyo ako. He's demanding help. You see? Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay, saan man ako pupunta. Si Paul po, pinapakita niya na, ako na may natulong sa inyo, ako na may blessing sa inyo, di ako tulungan nyo rin. Hindi naman ito aking lamang, ito na may ginagawa ko, una para kay Lord, padalwa para rin naman sa inyo. So we can see that even Paul is demanding help from other people. And in Philippians chapter 4 verse 16, sabi niya doon, nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. So tumatanggap siya. Okay? Minsan kasi akala natin yung iba, lalo mga leaders, parang wala nang pangangailangan. May kailangan din yung mga yan. Sino ho rito yung may kilala kang medyo may kaya sa buhay, nag-iisip ka kung anong iririgalo mo, parang nasa kanya na ang lahat. Diba? Diba parang ang hirap regaluhan ng ringgarin. Pag iniregaluhan ko ng Toblerone, may sawa na mga yan sa mga Ano bang mairigalo din? Parang kahirap, pero still, give. Kasi yung iba, wala namang kailangan ng mga wag na. Give. It's always the thought that counts. Pero ibabagay mo din naman. Babagay mo rin naman. Huwag mo bibigyan ng isang kahon ng gagamba. Anin ka naman eh. Alam mo namang mayaman eh. Bigyan mo, ibabagay mo din. Okay. In Ecclesiastes chapter 4, verses 9 and 10, nariyan pa kayo? Basahin nyo nga po. Tulungan nyo po akong magbasa. 1, 2, 3, basa. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal lang isa, maiitayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya alam nyo, napakaganda yung nagtutulungan, lalo na sa pamilya.
Alam niyo kung bakit masayang-masaya si Satanas pag nag-aaway-away ang magkapatid, nag-aaway-away ang mag-ina, mag-ama, mag-asawa, magkakamag-anak. Alam niyo kung bakit masaya si Satanas pag nag-aaway-away ang pamilya? Kasi pag magkakaaway, wag mo na muna sermonan yung kapatid mo, patapusin mo muna ako. Kasi pag magkakaaway, hindi yan magtutulungan. Di ba? Hindi yan magtutulungan. Umiiyak na yung apo, tinitiis ng lola, bahala ka. Galing-galing mo kanina, ha? Hindi yan magtutulungan. At tuwang-tuwa si Taningning. Sasabihin ni Satanas, good job, magaling, sige magbabag pa kayo. Huwag kayong magtulungan. Bakit? Ayaw niya nang nagtutulungan ng mga tao. Kasi kapag tinalisod niya at nadapa, may kagalit, walang magbabangon. Tanyo sabi ng verse, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Bakit nag-iisa? Yung sinasabi sa verse na yan, kasi baka lahat kababag na. Kaya napakahalaga po ng relasyon. Baka naman ang babait natin sa church, I love you brother, I love you sister. Pagdating sa bahay, dragonisa. Mahalaga po, may maayos na relationship tayo towards our loved ones. Nariyan pa kaya? Diba? Maganda yun, nagtutulungan tayo. At alam ninyo talaga yan ang number 1 target lagi ng kaaway. Family. Kasi alam ng demonyo, na pag nasira ang pamilya, masisira ang community, masisira ang bansa, masisira ang sangkatauhan. Family. Yan ang basic. Kaya dyan niya lagi yan titirahin. Kaya kung ikaw ay mapagmahal, mas mapagmahal ka dapat sa pamilya mo. Kung naiipagsangyup mo ang life group mo, dapat pinagsasangyup mo rin o mas matindi pa ang family. Nakita ko si Pasnix, nasa Yakimix yung family, very good. Very good. Oo. Kaya napakaswerte ng mapapangasawa ni Pastora Nika. Sa lahat po ng nakikinig sa FB Live, nationwide and worldwide, sinasabi ko po uli, napaka-bless mo pag ikaw ang mapapangasawa ni Pastora Nika. Ayos na? Kailan tayo magsasanggyo? Ayos na, ha? Okay. Asa Romans 12:13. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ano sabi? Tumulong daw. At kung ikaw na may tulong ng tulong, tumanggap ka rin. Mahirap yun, exhale lang ng exhale, di ba? Dapat nag-i-inhale din. Hindi nyo yata ako naintindihan eh. Mahirap yung exhale lang ng exhale. Dapat nag-i-inhale din. Sino ka rito yung pag nag-exercise ay nag-inhale? Testing nga, testing. Inaantok na tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Wala naman hong amoy. Gino-joke ko lang kayo. Normal yon. Testingin naman natin ngayon to ha. Gusto ko maging masunurin kayo. Pag di kayo sumunod, bahala kayo. Kita tayo sa langit. Exhale. Exhale. Exhale! Exhale! Uutasin kami ng pastor namin eh. Inhale na, inhale. Mahirap pa na. Dapat tumatanggap ka rin. In order to complete the cycle, those who exhale must also inhale. Alam niyo sa blessing, gayon din. Hindi po pwedeng tayo lang ibigay ng bigay. Tumanggap ka rin kung may nagbibigay naman eh. At kung walang nagbibigay, magparamdam ka na. Wag na nating paabutin ng gayong mga pamangking ko, nautas na ako, hindi nyo man lang ako tinulungan. Wag na natin paabutin sa gayon. Kung ikaw yung binubuhat dating parang paralitiko, ngayon naman may kakayanan ka na rin bumuhat, abay bumuhat! Dapat may pagbabago. Yung tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dapat nagbabago. Na kung dati ikaw ay pabigat, huwag ka manatiling pabigat. Yung dati ikaw ang binubuhat, bumuhat ka rin naman. Kaya ayaw kong isali kaya ayaw kong ikampi Bakit? Lagi ka daw binubuhat. Depende, wag pagaling ka para isali ka nila sa ML. Lagi kang binubuhat Ay, ML pala.
At ikaw naman dating bumubuhat lagi, matuto ka rin namang magpabuhat. Nakakahiya pong magpabuhat. Hindi nakakahiya kung ikaw naman dati, marami na ring natulungan, marami ka na ring nabuhat. Hindi masama. At paalala ha, kung may mga hindi pa rin nakakaramdam, magparamdam ka na, magsabi ka na. Diretsuhin mo na, tingnan nyo si Paul, sinasabi, ako'y mag-i-staycation dyan ha, matagal, tulungan nyo ako. Bakit ang kapal naman ho ng mukha ni Paul? Hindi makapal ang mukha niya, confident siya kasi alam niyang, tinulungan naman na rin niya yung mga yun dati, hindi naman masamang mag-expect. Ang masama yung nag-e-expect nang wala naman ikaw na itanim. Pastor, hindi ka masama yung nagpapautang na loob. Hindi ho masama yun, mamaya pag-uusapan natin yan, kung may oras pa. Okay. Number 3, siguro last na ito for today, tuloy natin next week. Ay, Pastor, wala kami dito next week. Pumunta ka uli. Bahala ka. O kaya naman, may online service po tayo. Yung mga pinsan ko, mga taga Las Piñas pa yan, saka nakapunta nga ngayon, kaya din nila sa susunod. Okay. Number 3, last na ito for today, tuloy natin next week. Kailangan din, nasangkap para makapag-move on, mag-effort. Gustong mag-move on, ayaw naman mag-effort. Nagmumukmuk sa isang sulok. Nag-aaliw sa usok. At anong kasama? Pambihirang kasama yan. Mag-effort ka kung gusto mong mag-move on. May partisipasyon ka, kapatid. Mark chapter 2 verse 3. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. At kung gusto mo naman na si friend, si love life, si loved ones, si family member ay makamove on, mag-effort din tayo. Sa tingin ninyo, kung tinitigan lang nung 4 na kaibigan yung paralisado, gagaling gayon? Kaya sila'y nag-effort. Yung, balita namin, naroon si Jesus, dalhin natin kay Jesus. Nag-effort. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong ng tapat niya at binabalang pa rin ng karatisigayan. Bilisan ko na, wala nang oras eh. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Bakit nakatanggap ng kagalingan yung paralyzed? May nag-effort. Sino po rito gusto mo ring mabless na kagaya ng nararanasan mo ngayon? Ang pamilya mo. Siyempre naman, yung kaibigan mo. Hindi pa tapos, mamaya kayo pumalakpak. Yung kaibigan mo, gusto mo ring mabless? Gusto mo ring matuto ng ganito? Mag-effort ka. Dalhin mo kay Jesus. Dalhin natin kay Jesus. Let's invite them. 999 na hong natanggi sa akin. Balay mo sa pa 1,000, sumama na. Tumanggi na rin sa pa 1,001, baka mahiya na, may butal na eh. Ang akin lang punto rito, mag-effort ka. Nag-effort yung 4, baka sakali. Ay, ano nangyari sa baka sakali nila? Gumaling eh. May kakilala ka, may sakit. Bring them to church. Bring them to Jesus. Malay mo. Baka sakali. Wala mang mawawala. Nothing to lose, but more to gain. Sabi nung iba, ay ayaw at mawawala raw ang kanyang religion. This is not another religion. Kung ano religion mo pumasok ka rito, paglabas mo, yun pa rin religion mo. Bakit? Because religion doesn't matter. At the end of the day, the Lord will not ask you what is your religion. The Lord will ask you, sino ang iyong Savior? It's Jesus. And no, religion died on the cross for you. It's Jesus who died on the cross for you. So let's embrace not our belief, not our religion. Let's embrace Jesus, the one who died on the cross for you. And that's what we're doing here. Hindi ko itataas sa inyo Jesus the Anointed One Church. Pero ang itataas ko lagi sa inyo, at di ako magsasawa, tataas ko sa inyo si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. He's what we need. He's what we need. Kahit anong paralysis yan, physical man, spiritual, emotional, pare-pareho yan. Si Jesus ang sagot dyan. And how can we experience moving on from those paralysis of life?
Go to Jesus. Mag-effort tayo to bring yourself kung walang magbuhat at bumuhat ka din naman ng ibang tingin mo'y nangangailangan kay Jesus. At by the way, lahat kailangan si Jesus. Okay? Tama na? Next week na ulit. Sino po may natutunan? Palakpakan natin ang the best, Lord. Let's pray. Father, thank you sa biyaya na mapag-usapan po ang inyong mga salita. Salamat kasi kahit sobrang tagal na po ng mga nangyari ngayon, still, may itinuturo at itinuturo pa rin po kayo sa amin. Salamat po. Salamat po for reminding us of those things. And I pray in Jesus' name na sa lahat na nakakaranas ng paralysis, ito man ay physical, spiritual, or emotional, sa lahat ng nangangailangang makamove on, ito man ay sa sakit dahil sa love life, makamove on sa mga kabiguan sa buhay, makamove on because of their condition, could be physical, spiritual, or emotional. Oh, I pray, Abba, in the name of Jesus, hinihiling po namin sa inyo, biyayaan niyo po ang bawat isang makamove on, makarecover, makaranas ng healing, makaranas ng restoration in Jesus' name. And you said in your word today, Lord, na hindi ikaw ang tanungin, kami. If we will believe, we will receive. So Lord, kita niyo po ang inyong mga anak ngayon, anuman ang kanilang sitwasyon, anuman ang kanilang kalagayan, they are all believing in you. And those who believe today, receive what you're asking for in Jesus' name. And even po yung mga nasa live, Lord, those who are putting their faith in you, those who are believing in your word, let them receive what they are asking from you in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. I can see people who are healed na in Jesus' name. Meron dito may karamdaman ka, you receive your healing right now. Meron dito, ikaw ay nabigo sa trabaho o sa negosyo, may kinalaman sa iyong career. The Lord is blessing you to move on. Meron dito, ikaw ay pinaparalyze ng iyong kasalanan. And God is helping you right now. He is holding you with His mighty righteous right hand, lifting you up, helping you, binubunot ka, iniaahon ka dyan sa burak ng kasalanan. And He is restoring you. Pero dito, discouraged ka because of what is happening to your family. The Lord is now moving in your family because you believe. Oh, in your family, I speak Jesus. In your finances, I speak Jesus. In your career, I speak Jesus. Jesus is the answer. Jesus is everything. Because His name is power. His name is healing. His name is life. May I invite everyone to stand up, please? And for this time, come on, we'll worship the Lord. Oh. Name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom.
Come on, church. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. We believe. We believe. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's declare. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Come on, declare. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Come on, declare. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a For the last time, sabihin mo kung ano ang pinaniniwalaan mo ngayon. Your name is power. Your name, Lord. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, narinig niyo po what your people believe, what your church believe. And we believe in your name. We believe in you. And we heard from the message today that if we believe, we will receive what we're asking for. Thank you, Father. At naniniwala po kami na ngayon pong araw na ito, meron po kaming tinanggap. Meron po kaming tinanggap because we simply believe. And that faith can move mountains. Salamat po, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout, let's say, Amen. God bless you.